Happy ba kayo sa mga kinakain nyo? Aba, mahalagang katanungan yan. At ito ang mas mahalagang katanungan. Nakaka-happy ba ang mga kinakain nyo? O nalito ba kayo? Kasi natutuhan ko na mayroon palang mga pagkain na pagaan ng mood natin, nakakapagpa-boost ng mood natin, ang disposition natin sa buong araw. Ang tawag na rito ay mga mood-boosting food. At para matutuhan natin yan further, ano-ano nga ba ang mga ito, makakasama natin ang isang registered nutritionist and dietitian. Please welcome sa Net25 Studios, si Miss Beatrix Mercado. Good morning, ma'am! Good morning! Good morning po. Please sit down. Please sit down. Ayan. Good morning po. Magandang umaga po. Bati po tayo sa ating mga kaibigan. Sa inyo. Good morning. Good morning po. Please sit down. Thank you po. Ayan. Ito po nasa harap natin, tinatawag po ako. Opo, kasi hindi pa po tayo nakakapag-almusal. Pero magandang malaman natin na, halimbawa, lalo na ganito, di ba? Sa umpisa ng umaga, iba-ibang mood natin, iba-ibang disposition natin. May magandang gising, merong, di ba? Totoo po ba ang mga pagkain ito at may mga pagkain talaga na nakapagpapagaan ng mood ng tao at may scientific basis po ba ito? Yes, definitely. Meron po tayo mga mood-boosting foods at may scientific basis doon kasi when it comes to food, when it comes sa mga pagkain na kinakain natin, lahat yan may nutrients na laman. At yung nutrients na content noon, yun yung link sa brain natin. So, doon nag-link na kung mag-boost ba ng mood to or makakapagpabad ba ng mood yon. Okay. So, ano po ba itong mga pagkain na ito, na nakapagbibigay ng kumbaga mood booster? Ano po meron dun sa pagkain? Yung mga natural sugars ba nito? Yes, Opo. the natural sugars, the antioxidants, the nutrients, the fiber, even yung mga probiotics, prebiotics, yung mga content nun, that would all help sa brain for your boost, for your mood to boost. Okay. So masasabi niyo rin po bang pwede tayong maging, halimbawa, wag naman sana lagi kasi tao lamang. Yung maging bugnutin o kaya minsan malungkot, di ba? Merong kaunting kalungkutang nararamdaman kapag hindi tama ang nutrisyong natatanggap ng katawan mo. Yes, nangyayari po talaga yon. Lalo kasi yung pagkain, again, linked siya sa brain natin. Opo. So the more na unhealthy yung food na kinakain mo, ayan, the more na makaka-affect yun sa brain mo. Totoo nga, kasi may mga, di ba, may mga pagkakataon, di ba, parang sinasabi nila, parang ang bigat ng pakiramdam or sluggish. Yes. Ang sluggish ng pakiramdam ko, di ba? So may kinalaman din ito sa diet mo, yung Yes. kinakain mo. Malaking factor po yun. Bukod po sa paggaan ng mood, ano-ano po ba mga benepisyo ng tamang nutrisyon? Alam naman natin, very good ito sa atin, pero like kung magiging scientific po tayo, ano po magandang naidudulot ng mga nutrisyon na kukuha natin sa tamang pagkain ng mga pagkain na ito? Sa tamang pagkain, maliban sa good mood, ayan, also, long life. Long life na hindi ka nagsasuffer much sa health mo. Ayan, even disease prevention, iwas sakit. Kasi, di ba, pag may sakit, ang hirap gumalaw, more than ang hirap gumalaw ang gastos. So, yun yung mga benefits. And more than that, yung energy performance, you perform better every day. I-perform better sa school. Hindi po ba yan? Mga nanay na nakikinig at mga tatay na nakikinig, yung mga ginagawa nilang baon, di ba? Yung mga inihahandaan yung baon para sa inyong mga anak. Importanteng alam nyo rin kung ano ang nutrients na meron doon para rin makatulong sa performance ng mga anak nyo sa pag-aaral. Maging sa inyo po, sa inyong trabaho. Hindi po ba? Definitely. Para magabayan tayo ni Ma'am Beatrix, nagdala siya ng kanyang mga sasabi niyang top 5 na mood-boosting na mga pagkain. Isa-isahin po natin. Sige po. Sige po. Ito po, tinatawag po ako nitong isang ito. Unahin po natin itong chocolate. Yes. Ayan po. Yan. So, una, itong si dark chocolate. Ayan. So, make sure lang na when we consume dark chocolate, so it's a good mood booster. Kasi Ang meron dark siyang- chocolate, Yes. opo. Hindi milk chocolate, No. hindi opo, dark. Dark. Opo. So, dapat 70%. Yes. Ayan. Na chocolate or cocoa. Cocoa, yes. Oo. Kasi meron siyang flavonoids. And yung flavonoids, it's known to be better for your brain health. Ayan, good for the mood. And it also, study shows that it helps in depression. Yung 70% na kakao. Yes. Oo nga. Kaya, kasi makikita nyo naman, lalo na kung dark chocolate ang makikita nyo, mga kababayan, mga kaibigan. Kasi nga, nakalagay naman kung ilang porsyento. 70% is better. Yes.
Bukod sa masarap, di ba? At saka maganda balita kasi may mga sugar-free na, Yeah, di ba? Yung opo. mga, Marami yung, ng choices. yung mga may NSA, yung no sugar added, di ba? Yung may mga stevia, okay naman yun. Okay, halimbawa po itong nakikita natin, itong saging. Ayan, Yes. laging Yan. meron sa bahay niyan. Si banana, yan, nakasmile. Yes. Yan. So, Opo. good siya for the mood kasi it contains natural sugars. Yes. It also contains the vitamin B6 and vitamin B6 is linked sa brain health natin. So, mood because booster. vitamin siya. B6 is meron siyang ibinibigay po na Yes. ibang nutrients Yes. sa ating utak. It's good for the Opo. mood. It's also good for memory retention. Memory retention. Ayan. Opo. How about ito po? Ano pa po ito? Ito, yogurt. So yogurt, yan. So yogurt, it's known as a probiotic. Ayan, so probiotic, not just yogurt. For your gut health. Yes, for Not your just for your gut gut health. Yes. Opo. Not just for your gut health. Alam naman natin na parang when it comes sa gut, related siya sa brain. So anything good for your gut, like this one, like yogurt, which contains probiotic, is also good for the brain. Tama. How about itong isda? Ito po, anong isda po ba yan? So salmon, Oh, salmon. fatty fish, kahit anong fatty fish, salmon, tuna, tuna, ayan, yes. they contain omega-3 fatty acids which are known for brain health. Okay. Ayan, so not just brain health but even heart health. So pag good ang heart, good ang brain. Tama. Ang ganda nun ha. Pwede slogan sa commercial yun ha. Pero oo, tama yun. Tama yan. Ito po, salmon. Ano po mga isda po? Salmon. Yan, salmon, tuna, mackerel. Tuna, mackerel. Opo, yan. Yung mga yan, ano. Ang tulingan kaya, no? Pwede naman din. Sa amin sa Mindoro. Hello sa mga taga-Nauhan. Ito naman po, itlog. So yan. So yung sa itlog, boiled egg, ayan, or any cooking method, ayan, basta as long as it's egg, once a day ideal, it contains choline. So Choline, choline, yes. yes, it's also beneficial for your brain health. Yan, it's good for the mood and it's also good for your muscle memory brain. Okay po yun ha. Okay, well, natandaan natin ha. Top 5 kay Ma'am Beatrix. Ang ating chocolate na yung dark chocolate. Yes, dark Opo, chocolate. Dark chocolate po dapat ha na may 70% na cocoa or cacao na component at meron din po siyempre dapat itlog sa inyong diet para happy tayo lagi, maano ang positibo ang aking mood lagi at siyempre any fatty na isda, salmon, mackerel, tuna, okay? And ito pong bananas, And yogurt. yogurt, ayun. At kung may allergy naman po, yun, marami tayong mga kababayan, may allergy po, may food allergy sa mga partikular na pagkain, baka po sa isa sa mga ito, ano po ba ang pwedeng alternatibo? Hindi lang po tayo nasa 5, hindi Yes. po ba? Ano pa po So kaya? marami tayong mood booster foods actually, hindi lang, Opo. again, hindi nga lang top 5. Opo. Meron tayong any fruits actually, any fruits kasi they contain antioxidants and even gulay. Ayan, pwede. gulay talaga. Okay, Yes, okay. any vegetables, they are really beneficial for your health. Maraming salamat po. Pwede rin po bang halimbawa, tayo alam niyo mga Pinoy, maganang kumain. Kung masobrahan kayo sa mga mood-boosting na food na ito, ano po magiging epekto kaya? Ayan, so meron nga tayong sinasabi na anything too much, kahit good siya, is also bad. So kailangan moderation is key. Opo. Ayun. At matuto tayo magsabi ng okay na ako. Okay. Makinig sa katawan. Pag sinabing busog na. Opo. Yes. Wag sobra naman. Okay. Also, maganda rin lagi mag-share. I-share natin. I-share natin pagkain para good mood din sila. Yes. Hindi po ba? Okay. Tandaan na ang diet ay isang aspeto ng pangangalaga ng ating mental health bukod sa physical health. Nariyan rin po siyempre kailangan tamang pag-eehersisyo. Hindi po ba? Yes. Ano pa po? Yung tipong paligiran nyo sarili nyo ng mga taong nagbibigay sa inyo ng positibo na disposisyon, hindi po ba? At syempre, yung mga mahal nyo sa buhay, ayan. Pwede rin po sumailalim sa counseling at kumonsulta naman syempre sa mga mental health experts para rin po nagagabayan din kayo. At syempre, sa mga nutritionist na katulad ni Miss Beatrix, kahit maraming salamat po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!